Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw pong ito ay binabati din po natin maging ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga malhagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, hindi na po natin patatagalin mga minamahal ko mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ito pong mga naging pahayag po ni Marcoleta na isang membro ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing Iglesia daw ni Kristo. Alam nyo, pag sinabing Iglesia ni Kristo, alam nito ang katotohanan. At ang tunay na Iglesia ni Kristo, hindi nakikipagkaibigan sa mga taong mapagpanggap. Hindi nakikisama sa mga taong nagpapanggap na si Kristo o makapangyarihan. Alam nyo, dito sa video ito, mapapanood ninyo, masasabi ko po na talagang dahil po sa pera, dahil po sa impluensya, dahil po sa politika, nagagawa niyang babuyin, nagagawa niyang kalimutan yung aral at turo ng Diyos sa kanila. So dito mo rin malalaman na itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung putang inang Marcoletang ito. Itong malaking matang itong diputang ito na masasabi mo talagang diablo rin katulad ni Kibulok. So ito't panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Mga kababayan, ako po ay humihiling sa inyo na tulungan po ninyo ang buong team ng PDP Laban. Ako po at kasama na rin po si Pastor Apollo Kibuloy para lahat po kami ay makarating sa Senado at magawa po namin yung sama-sama naming ipinangako sa inyo, lalong-lalo na po yung pagtatama sa maraming mali na nakikita natin sa ating bansa. Salamat po sa inyong lahat at kasihan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po. Ayun mga minamahal ko mga kababayan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, masasabi mo talaga sira ulot gago tong membro ng Iglesia ni Manalo na Diablo eh. Alam ni Marcoleta na nagpapanggap lang na Diyos-Diyosan. Etong si Kibuloy. Alam yan ni Marcoleta. Alam ni Marcoleta na hindi si Kibuloy ang nagmamay-ari ng ating buhay. Alam ni Marcoleta bilang isang membro ng Iglesia ni Cristo, kung siya man talaga Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia ni Manalo, alam niya na si Kibuloy ay hindi ang siyang nagmamay-ari ng buong mundo maging ng ating mga kaluluwa. Pero bakit ini-endorso niya? Bakit ini-endorso niya? Diba? Gumagamit pa siya ng salitang kasihan nawa tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Diba? Talagang masasabi mong demonyo yung putang inang Marcoletang ito. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Marcoleta, putang ina mo ka. Tarantado ka. Ha? Hindi ka ba tinuruan ng Iglesia ni Cristo? Hindi mo ba alam ang tunay na aral ng Iglesia ni Cristo? Dimuho ka? Ini-endorso mo yung isang rapist? Ha? Tapos sasabihin ni Digonyo, mas matalino ka kaysa sa kanya, putang ina ninyo. Mga tarantado kayo. Mga kiki ng ina ninyo. Ha? O, kayo, lalong-lalo ka na, Eduardo Manalo, ikaw mongoloid kang diputa ka. Hindi mo ba tinuro dito sa membro mong si Marcoleta na si Kibuloy ay isang kulto? Na leader ng isang kultong reliyon? Ha? Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ni Marcoleta? Ini-endorso niya yung isang taong rapist, isang taong namolestya,
Isang taong walang awa kung bumaboy sa mga kababaihan? Anak naman ng teteng. Napaka-desperado mo naman talaga, Marcoleta. Ha? Congressman ka, may pinag-aralan ka, pero siraulo ka. Tarantado ka. Dapat ka lang pagmumurahin kang demonyo ka. Ha? Sarap hampasin ng bangkuyang pagmumukha mong malaking mata mo. Ha? Mga kababayan, iniindorso, hinihikayat ng isang gagong membro ng Iglesia ni Manalo ang taong bayan na suportahan yung isang manyakis at yung buong team nila PDP wala ng laban. 'Di ba? Iniindorso ng membro ng Iglesia ni Manalo na sinasabing matalino, puta ka. Mas matalino pa sa iyo yung walang pinag-aralan na nag-aararo doon sa bukid. Alam nila na hindi totoong Diyos si Kibuloy. Na dapat hindi bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang gustong maging sa kanyang gustong sa gusto niyang maging senador. Gago. Masasabi mo talaga gago tong Marcoletang ito. Diputa talaga ito. Dapat lang to paliguan ng mura itong hayop na to dahil sira ulo. Ha? So, sa madaling salita, Marcoleta, demonyo ka, makinig ka. Kung saan ka mang imperno naroroon ngayong gago ka. So, ibig sabihin, naniniwala ka na si Kibuloy ang nagmamay-ari ng buhay mo. Naniniwala ka na si Kibuloy ang nagmamay-ari ng kaluluwa mo. So, naniniwala ka na kapag ka hindi ka dumaan kay Kibuloy, hindi ka maliligtas. Ha? Oh. Kayong pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Dito makikita yung katulonggesan ninyo. Dito makikita yung kagaguhan ng mga membro ninyo. Oh, Eduardo Manalo, sa kapabayaan mo, tingnan mo, hinahayaan mo magsalita yung gagot si Raulong congressman ninyo. Ha? Hindi na kayo nahiya? Alam na alam ninyo dyan sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo na itong si Kibuloy ay hindi totoong nagmamay-ari ng buhay ninyo. Baka naman naniniwala na kayo na si Kibuloy ang may-ari ng buhay ninyo, kayong mga membro ng Iglesia ni Manalo. Baka naniniwala na rin kayo na si Kibuloy ang nagmamay-ari ng buong mundo. Kaya sinusuportahan ninyo mga dimuho kayo. 'Di ba? Ang kapal pa ng mukha, mga minamahal ko mga kababayan. Gustong ipanalo, inaalok ni Marcoleta, iniinganyo ni Marcoleta mga Pilipino suportahan yung mga membro ng PDP wala ng laban para daw maayos yung mga maling batas. Diputa naman, Marcoleta. Dahil sa politika, nagiging gago ka. Ha? O baka naman, dahil sa ambisyon mong gustong mong maging senador, kahit alam mo ang katotohanan, nagiging bulag ka sa katotohanan. Kahit alam mo ang katotohanan, nagiging bingi ka sa katotohanan. Ginagamit mo pa yung sarili mo para lamang mag-endorso ng isang taong walang karapatan na magkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. Baka nakalimutan mo, Marcoleta, yung mga taong katulad ni Kibuloy ay hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. Sa kanyang pagiging religious leader, abusado na siya, manyakis na siya, umaabuso na siya, nagwawasak na siya ng puri ng mga babae. Ano pa kaya kung siya ay mayroong kapangyarihan? Tarantado ka. Yan ang sinasabi natin dito, mga minamahal kong mga kababayan. Kahit demonyo, kahit drug lords, kahit walang kwentang tao, dahil kaalyado, iniindorso. Ha? Kaya ikaw, Marcoleta, booking ka na ng taong bayan, tarantado ka. Ha? Kaya yung sinasabi mo, Rodrigo Roa Duterte, na mas matalino sa'yo si Marcoleta, putang ina mo ka. Yan lang ang masasabi ko, mga putang ina ninyo. Walang niya ka? Sa dami-dami nang i-endorso mo, si Kibuloy pa. Oh, hindi ba kayo nahihiya, mga membro ni Eduardo Manalo? Ba? Kung ako ang membro at ako ang leader ng nasabing reliyon,
Kung talagang iglesia kayo ni Kristo, turuan nyo ng leksyon to. Di ba? Turuan nyo ng leksyon. Imbes na sabihin ni Marcoleta, huwag nyong iboto ito dahil ito ay nagpapanggap lamang na Diyos-Diyosan. Ito ay hindi totoong kanya ang buong mundo. Ito ay hindi totoong kanya ang ating mga kaluluwa. Ito ay hindi totoong kanya ang ating mga buhay. Pero anong ginawa? Dahil sa politika, dahil sa pag-aambisyon na magkaroon ng kapangyarihan na maging senador, ipinagpalit ni Marcoleta yung kanyang tunay na nalalaman sa Biblia. Ipinagpalit niya para lamang masiguro na siya ay maging senador. Papaano mo maaayos yung mga maling batas? Gayong kumukonsinti ka sa isang taong dapat mapanagot ng batas. Diba? Paano natin pagkakatiwalaan dito si Marcoleta, mga kababayan? Gayong ang ini-endorso niyang tao ay dapat sana ay katulong itong si Marcoleta na mapanagot ito si Kibuloy sa batas. Pero ang ginagawa niya, parang gusto niyang tulungan si Kibuloy para makaligtas at hindi makapanagot sa batas. Nang sa ganon ay patuloy ang kanyang pagiging manyakis o pagiging abusado. Diba? Mga kababayan ko, sa nangyayaring ito, parang nakikita ko na. Hindi na pinag-uusapan dito yung tunay na aral ng Diyos eh. Politika na. Ewan ko lang kung anong siniksik, kung anong itinuro ng iglesia ni Manalo dito kay Marcoleta. Mukhang walang alam sa Biblia. Kung ako ang iglesia ni Kristo, kilala ko si Kibuloy na mapagpanggap. Kahit congressman ako, kahit kaalyado ko, never kong i-endorse yan. Kasi alam ko ang tunay na aral ng Iglesia ni Kristo, alam ko ang tunay na aral ng Diyos, alam ko ang tunay na aral ni ganito, ganyan. Pero dito, mga minamahal ko mga kababayan, mismong si Marcoleta, ipinagpapalit niya yung kanyang tunay na nalalaman sa Biblia para lamang manalo yung kanyang mga kaalyado, para na masiguro na siya din ay mananalo bilang isang senador. Kaya masasabi ko, kung ako tatanungin nyo, mga bulok tong mga putang inang ito. Diba? Bulok! Kaya bago tayo magtapos dito, isa lang ang gusto kong sabihin sa iyo, Marcoleta. Makinig ka. Putang ina mo! Tarantado ka! Yan lang ang masasabi ko. Dimuho ka. Wala akong pakialam sa iyo, kahit congressman ka, sampaling kita dyan ng kaliwat kanan, makita mo. Gunggong ka. Ikaw, sa lahat ng membro ng Iglesia ni Manalo, ikaw ang pinaka-gunggong, si Raulo, gago, diputat, walang alam sa Biblia. Yan lang ang masasabi ko. So mga kababayan, pasensya na po kayo kung bakit ganito tayo kaanghang magsalita. Alam naman ninyo, basta mga katarantaduhang kagaguhan, bibirahin natin yan dito sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.